Okay, magandang araw po at mabiyayang araw po sa ating lahat. Para sa mga hindi pa alam, ito ay bagong kaalaman. Katulad ko, bagong kaalaman ko po ito, no? At para sa mga alam na at medyo nakalimot na, ito ay refresher lang po. So, para naman sa ating mga bagong kaalaman, talagang bago ko lang po ito nalalaman na merong 3 stages of our spiritual life in our spiritual journey. Yan po ang aking chart po ay maaaring nakasulat po rin sa English, pero isa-isahin natin basa at mamaya ay akin pong tatagalogin. At lahat naman yan ay hindi ko po yun maisa-isa ninyo na paliwanag kasi mahaba-haba po yan. Magiging bawat stages niyan ay mayroon pong isang oras, no? So, yan ang pinapakita ko sa inyo upang mayroon lang tayong bird's eye view or idea na mayroon palang ganon. Kasi katulad ko, naghahanap din ako ng pagpapalalim at papalawak ng aking pananampalataya at aking buhay spiritual. At ito po ay aking nasumpungan sa isang YouTube channel na kung saan ay isang pari po ang nagbigay nito ng paliwanag. No, sa lahat po ng paliwanag niya, maaring may nakukuha po akong nagkasya sa aking utak, kaya yun po ang aking pinagninilayan. At ito po ang nabuo na pinaka nakuha kong kabuuhan ng topic na yan, kaya yan po ang aking babahagi sa inyo. Dahil napakahalaga po yan sa ating pananampalataya, sa ating spiritual na buhay. Okay, sabi nga dyan, love is ascending. Ano ibig sabihin ng ascending? Ibig sabihin pataas o paakyat, no? So, magsimula tayo sa baba upang makaakyat tayo. Kaya bababa tayo, nasa pinakababa. Yan po yung outer court. So, outer court. So, ibig sabihin, ang stages ng life natin ay makapasok tayo dyan sa stages na yan kung tayo ay magsimula sa faithful souls. Okay, mayroong pananampalataya. Ngayon, dito sa outer court, ito yung mga walang pananampalataya. No, di ba? So, zero pananampalataya. Yan. Kasi ang number 1 is faithful souls. O zero niyan. Anong zero? Unfaithful. So, ito yung outer court. No? So, maaring mayroon sa atin ngayon or kung tayo man ay medyo alam natin, naniwala tayo may Diyos, maaring wala tayo, may faith tayo, so wala tayo dyan. Pero baka maaring meron sa inyong mga kamag-anak sa loob ng member ng pamilya o kaya kaibigan nyo, kakilala ninyo, ay merong ganitong katangian, no? Maaring nasa outer court siya, yung wala siyang pananampalataya because of ignorance. Ano yung ignorance? Deadma. Ito yung mga taong may kakayahan, mayroong access na marinig, makita, maintindihan, pero ayaw nila. They ignore the truth, they ignore to know the truth, no? Yan po, yan mga taong iyan. So, yan po ang isa sa mga katangian ng mga taong nasa outer court. At ano naman itong kasunod, yung weakness, yung kahinaan. Kahinaan ng kanilang pag-iisip, maaaring kahinaan ng kanilang pag-iisip o kaya ano man ang dahilan ng kahinaan ng kanilang pag-iisip, ng kanilang pagkatao. Kaya po, wala po silang ganong klaseng pananampalataya or pagkakilala sa may kapal or sa manlilikha or sa Diyos, no? At meron din dyan ay indifference. Ano yung indifference? Yung pagwawalang bahala, walang pakialam, wala kung meron man Diyos o wala, basta wala, dead map. Kasi may sarili silang mga mundo, hindi mo sila mapakausapan or hindi mo sila mabahaginan yung tungkol sa iyong pananampalataya. Ayaw nila, dead ma sila, no? At lalong higit yung panghuli, ito pinakamalis. Yung amalis, yung nasa isip nila, their desire is to do evil. Yan yun talaga, parang yan yung mga ano talaga, nahahaw. Ang bagal sa ay inaalay na nila yung buhay nila talaga sa kasamaan. Their desire is to do evil. Yan yung mga malis. So yan yung 4 na uri or 4 na katangian na ng isang tao, mga kapatid, na kung isipin natin ay maaaring ganun ang ating buhay noon o kaya naging ganun tayo at sa awa ng Diyos ay nagkaroon tayo ng takot, nagkaroon tayo ng paniniwala sa Diyos. Kaya yan yung nagbago tayo, nagsisi tayo at naging nandun tayo sa nasa number 1 or sa mention number 1 is faithful souls. Nagiging faithful, na-convert tayo, natuto tayong manalangin, magsimba, at lalo sa mga Katoliko, mga umpisan at ano pa may sinasabi ng ating simbahan na kung saan dapat nating
idaan ang proseso sa ating pagpapalago ng ating spiritual life. Yan, pataas na pataas po yan. Meron pong mga paliwanag dyan, isa-isa, pero hindi ko po basa isa sa inyo dahil mahaba po yun, no? At yun lang po ang pinapaalala ko sa inyo na kung nasa purgative stage tayo, purgative stage yan. Diyan, pinakabuo dyan, naalala ko na yan sa stage na yan, yan yung ang tao dyan ay sinisikap na hindi na gumawa ng masama, sinisikap na hindi ka makagawa ng masama, yung mga negative na mga gawain ay sinisikap na hindi niya gagawin. Tapos yung mga good soul, nagiging good souls na siya, ay nagiging mabuti na siya sa kapwa, na magiging sinisikap niya, magiging maka-Diyos na siya. Yun yung stage na yun, nasa purgative stage ang spirito natin dyan, ang ating spiritual life dyan, no? So yan, sa mga stage na yan, pag nilayan natin kung nandyan na ba tayo, no? Tapos kasi pag nandyan na tayo at natapos natin 1, 2, 3 paakyat, may dadaanan pa tayong night of senses. Yan yung mga nasabi ng trials ng buhay natin, makasumpong tayo ng mga sobrang tragedy ng buhay, sobrang sakit, sobrang super na problema, super na para bang gusto mo nang bumitaw, mga ganun. Kaya parang talagang sinusubukan ng ating pananampalataya, no? Gaano tayo ka-pious, no? Gaano tayo ka-maka-Diyos, no? Kaya dito sa mga panahon na yan ay ang ating senses parang pinapaalala sa atin na ang lahat ng ito, lahat ng ating kakayahan, lahat ng ating na meron tayo ay ipahiram lang sa atin ng Diyos, no? Yan, kaya kung makatawid tayo, kailangan natin na mag-move forward. Huwag tayong bumitaw, yan. Huwag tayong tinatawag dito na sumurrender. Huwag tayong umayaw, no? Patuloy na magiging maka-Diyos, makatao at faithful. Ayan, patuloy tayo kasi para makatawid tayo, we can move forward, we can move upward, no? To fervent souls. Ayan yun. Yan yun sa fervent souls naman, at saka sa relatively perfect souls, yan na yun sa stage na illuminative stage yan, no? So, halos relatively perfect, malapit na lagi maging perfect, no? Na banal, no? Kaya nga, ako sa isip ko, wala pa ako dyan. Nasa ano pa lang ako yata, nasa faithful or sa good souls pa lang ako. Medyo pa lang yan, no? Kaya yung naisip ko, napakalaya pa pala natin. Napakalaya pa anong hirap ng pinagdaanan natin ay sobrang layo pa pala natin tungkol sa unitive stage, no? Yung heroic souls at saka great saints and night of spirit na madadaanan yung night of spirit bago kayo pupunta sa great saints, no? Yun, mapagkaisa na natin ang parang talagang sobrang the power of God ay talagang napakilos mo na talaga yung pagkabanal mo, no? Yan ang, pero ewan ko lang kung ilan lang po makakarating dyan, pero kadalasan malala ko yung mga living saints na gawa nila yan, mga living saints yan. Kaya yung ang sabi nga, kaya mga states na yan ay kung hindi man natin marating yan na hanggang pinaka-7, kung hanggang 1 or 2 man tayo na tawag dito yung namatay tayo, hindi na po natin daw yan maitutuloy ng 3, 4, 5 hanggang 7 kung patay na tayo, no? Kasi nga yan ay dito lang po yan sa journey natin sa mundong ito. No, kung mamatay man tayo hanggang sa 2 ka lang o good soul, so okay na po yun. Pero yun daw yung port, malalaman daw natin kung saan tayo banda sa langit, yun ba? Parang saan tayo banda sa langit, saan ba, ano ba, kasi may mga din yun, may mga lugar din yun sa banda sa langit. Sabi ko, di baling nasa mababa ako ba sa langit, no ba? Kung ano man ibigay sa atin ng Panginoon. Pero ang sabi ni Pope, ni Padre Pio, dapat syempre abante tayo. Huwag tayong natili lang dyan sa 1 or 2. Kailangan syempre abante tayo habang may buhay tayo. Syempre abante, always forward. Yan, kasi nga love is ascending pa forward, paakyat tayo. Kaya yun po aking natuklasan na napagnilayan ko po mga kapatid na ang sa ating buhay at saka sa ating mga member ng family, kung baka meron ka kayo yung kamag-anak, kadugo, kapamilya,
member ng family na nandyan pa sa outer court. Sana panalangin natin sila na mag-convert na to faithful souls na sila po, mga kapatid. Ayun po ang isa sa ating mission. Kung kayo nasa good souls na, ang sabi nga diyan na pag sa good souls ka na ay kasama ka na sa good souls, ay gusto mo na lahat ng mga tao ay maging good din, maging mabuti ka na para sa kapwa. Gusto mo mapakilala ang Diyos sa lahat ng tao. Yan yung good souls na raw yan, no? Kaya sikapin natin mga kapatid na lahat na yan ay sa awa ng Diyos at saka sa kanyang gift of the Holy Spirit at ating our desire to love God with all our heart and mind, soul, and strength, and to love our neighbors as ourselves. Maaaring atin po yan talaga makakamtan in the name of Jesus at saka sa ang power of the Holy Spirit po. Kaya mga kapatid, nawa po ay naunawaan niyo po at katong bagong kaalaman na aking pinabahagi sa inyo ay maaari niyo rin pong pag-aralan or i-search po sa YouTube. Malawak pa po ang paliwanag dyan. Maraming salamat po.